Jogging, sagot sa all crisis. Marcos nang bubudol na naman. Naku po, Banateros. Panoorin nyo ito hanggang dulo Dahil hindi ito simpleng usapan. Ito'y tungkol sa katotohanan. Ito'y tungkol sa pinagtatakpan. Habang ang taong bayan hirap na hirap sa taas ng presyo ng langis, presyo ng bilihin, sa bawat araw na dumadaan na parang laban para mabuhay, ano ang ipinakita sa atin? Jogging. O di kaya ay jumping jack. Tanong ko sa inyo yan ba ang sukatan ng isang leader na kapag kaya mong tumakbo at kaya mong tumalon, ibig sabihin okay ang pamamalakad mo sa bansa? Dili. Dili man Hindi po ito fitness test ang pagiging presidente. Maganda siguro hair follicle test. Yan, matutuwa kami. Sa vlog na ito, hihimayin natin kung bakit hindi sapat ang pagpapakita ng lakas ng katawan kung aksyon sa tunay na problema ay palpak, lalo na dyan sa all crisis, ay tila napakabagal. Suspendido nga ang excise tax, pero si LPG lang? Ano ba yan? Para bagang limos na ibinabato sa mga Pilipino upang manahimik, na halos wala nang may pambili sa araw-araw. Ano ba talaga ang nangyayari? May plano ba o puro palabas lang o yung tinatawag na optics lang? Banateros, dito natin lalagyan ng linaw ang lahat. Ipapaliwanag ko sa inyo kung papaano na naman binubudol ni Marcos ang mga Pilipino. Dahil hindi ito tungkol sa pagtakbo, ito'y tungkol sa pagtakbo ng bayan o yung pagtakbo ng responsibilidad. Panoorin nyo hanggang dulo dahil baka ito na ang hindi nila gustong marinig. Nako, yung Banateros, masaya ba kayo sa pinagagawa ni Marcos? O kayo ay nahahay na? Sabi nga nung iba, good item. Talaga nga naman. Ako gusto ko yung kung ano man yung tinitake ni Marcos na maintenance. Sabi niya may maintenance daw siya. Kung ano man yung tinitake niyang maintenance, gusto ko yan. Bakit kanyo? Gusto ko yan dahil mukhang magiging energetic ka dyan, Palong-palo, ika nga. Yung akalain mong makakatulong sa iyo para makumbinsi ang mga Pilipino, tila nakasama pa. Yun. Wala pa po tayong maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun, wala naman pala talaga kasi kayo naman wala naman tayong oil crisis, sabi nga ni Auntie Claire. Ang lupit mo talaga, Auntie Claire. Hindi, di ba? Totoo naman. Naintindihan ko naman yung sinasabi ni Auntie Claire. Wala naman talagang oil crisis. Dahil yung oil crisis, doon lang naman daw sa Middle East yun. Dito sa atin, wala. Kasi wala tayo oil. Ang lupit mo talaga. Ang lupit mo talaga, Madam Ate Claire, Hindi, alam nyo mga kababayan, ito pag-uusapan natin na maiging-maigi kung bakit nila talagang ginagago tayo mga Pilipino. Pero buti na lang din dahil hindi naman nadadala ang mga Pilipino. Yung mga tanga lang. Marami kasi tanga dyan yung mga loyalista. Yung mga bayarang vlogger nila. Bayaran vlogger ng Malacanang. Sila, nadadala sila dun sa pa-jumping jack. Nadadala sila dun sa pa-jogging ni Marcos. Pero tayo, lumang tugtugin na yan. Ginawa na yan noon Ginawa na rin ng ama niya yan yung kunwari malakas, palakad-lakad. Pero yun ba ang magiging basihan para ang isang tao ay masasabi mong tama ang ganyang ginagawa o nasa ayos ang kanyang ginagawa? Aba,
panoorin nyo ito dahil malupit ang ating mga bibitawan dito at baka mamaya umiyak ng todo-todo ito si Auntie Claire. Alam mo naman ito si Auntie Claire eh. Ito si Auntie Claire ang pinakadahilan kung bakit talaga nagmumukhang tanga ang gobyernong ito. Sa totoo lang, wag ko tayo magpaligoy-ligoy. Kaya tayo nagpapasalamat kay Auntie Claire. Si Auntie Claire ang dahilan ng pagbagsak ng gobyernong ito. Kaya kayong mga NBI na nanonood dyan sa cyber group ng NBI, huwag nyo nang hanapin yung mga gusto magpabagsak sa gobyerno. Naandyan sa Malacanang yung nagpapabagsak sa gobyerno. Si Auntie Claire yun. Siya yung mismong dahilan kung bakit bumabagsak ang rating ni Marcos. Wala nang iba. At sigurado ko, ang mga taga-NBI, matatalino yan eh. Hindi naman bobo yan, mga respetado yan, mga profesional yan. Ewan ko lang doon sa leader nila, ha? Doon sa director nila, dili ko lang alam. Pero the rest of the NBI, yung mga profesional, yung mga karir dyan sa NBI, ay matatalino yan. Alam naman nila kung sino talaga nagpapabagsak sa gobernong ito. Hindi si Baste, hindi si Defensor, hindi si Libiste, hindi yung iba pang mga congressman, hindi si Sigson. Ang nagpapabagsak ng gobyernong ito, walang iba kung hindi si Auntie Claire. Yung kanyang estilo ng pagbanat sa mga Duterte na kesa na nakakatulong, ay nakakatuwa. Alam no, kayong mga NBI, makinig kayo ha. Kasi sila, yung nasa Malacanang, yung mga bayarang vlogger ng Malacanang, tuwan-tuwa sila pag nagsasalita o bumubuka ang bibig nito ni Auntie Claire. Akala nila naniniwala ang tao. Akala nila may nakukumbinsi sila. Wala. Dahil gutom lang ang inaabot ng bawat Pilipino. At ang masakit dyan ay idinidikdik pa nila. Para bagang iniwan ka ng jowa mo, yung kunwari yung jowa mo na iniwan ka, iniputan ka. Alam ko yan, iniputan tayo dati. Kesa na sabihin mo, okay lang yan, makakahanap ka ng para sa'yo, okay lang yan. Hindi. Ano ginagawa? Abay, pinapakita pa sa'yo, itong pinalit ko, di ba? Pogi. Itong pinalit ko, mas mayaman sa'yo. Para bagang ganun ang ginagawa ng gobyernong ito. Tila bagang naghihirap na tayo mga Pilipino, pero ano pinapakita sa atin? Jumping jack. Jogging. Para bagang dinidikdik pa. At hindi lang yun ha. Nag-date pa sila. Hindi naman yun ang gusto nating makita. Ang gusto nating makita ay ang gobyernong gumagalaw. Gobyerno na nagtatrabaho. Gobyernong bilis kilos. Hindi eh. Puro kabagalan. Magbibigay man ng konting trabaho, para bagang palubag loob lang. Magtatanggalin yung excise tax, pero sa LPG lang. Para bagang, ito, okay na sa inyo yan. Ito pa. Sa inyo, okay na yan. Patutuwa na kayo dyan, para naman kasi kayo mga tanga eh. Para bagang ginaganon tayo ng gobyerno. Ito, okay na yan. Matuwa na kayo dyan. Bababa ng LPG. Eto, tingnan natin si Marcos. Tingnan natin kung gaano naging mukhang lalong naging katawa-tawa ang kanyang pinaggagawa. Panoorin natin. Nag-jumping jack at nag-jogging pa nga si Pangulong Bongbong Marcos para patunayang maayos ang kanyang kalagayan. Kasabay niyan ang pagtatanggal ng Pangulo sa excise tax, LPG at kerosene. Live mula sa Malacanang, nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ito ba ang paraan ni PBBM para tuldukan na ang mga chismis tungkol sa kanyang kalusugan?
Tama ka, Julius. Ito nga yung naisip na paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para tapusin na yung mga lumalabas na fake news tungkol sa kanyang kalusugan. Especially, lumabas pa yung usap-usapan na patay na raw si Pangulong Bongbong Marcos. So para pasinungalingan ng lahat na yan, kanina ginulat din kami ng Pangulo dahil mula doon sa may Oo nga mukhang tuwan-tuwa itong mga reporter Mukhang sabi nila, yes! Tuloy! Tuloy ang ligaya! Tuloy ang retainers! Tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila Nung tumatakbo si Marcos, sabi nila, yes! Akala namin, ending na namin. Ending na ng aming supply. Tuloy ang laban, tuloy ang kitaan. tanggapan sa may guest house, naglakad siya papunta dito sa may gate 3 ng Malacanang. Ilang gramo kaya ang nito? No? Ilang gramo kaya ng vitamina? Kasi malamang matitindi. Kasi ako, umiinom ako ng vitamins Yung vitamins, di ba? Yung 500 grams. Minsan ako, 500 grams ba yun? Basta dalawa yung ganun, no? Dalawang ganun, no? So, 1,000. Yeah? Minsan pa nga, 4. Tinibinabanatan ko pag may sakit ako. Ha? Para mas matindi tama. Para talagang lumakas ang iyong resistensya. Eto kaya, ilang gramo kaya binanatan nito na vitamins? Approximately, nasa 100 to 200 meters ang layo na yan. Bago pa man siya Max, pumasok. 100 to 200 meters. Hayop, pinagmalaki mo pa. Pinagmalaki mo pa 100 meters to 200 meters ang tinakbo. Tuwan-tuwa pa kayo. Alam mo, pagpapanoorin mo yung video, yung mga kasama ni Marcos natatawa Para bagang, lalo na yung mga PSG niya, para bang anong ginagawa nitong presidente pinagsisilbihan at pinoprotektahan natin? Anong katatawanan nito? Alam mo, this is, ewan ko para sa akin kesa na nakatulong talaga itong ginawa niyan to, lalo siya naging mukhang tanga. Inutil ka na nga, mukha ka pang tanga. Sa pinaggagawa mo. Hindi ginagawa, kasi nakita niyo si Pangulong Duterte, di ba? Si Pangulong Duterte, ilang beses nasa ng Pangulo, yung mga pinklaw na nananahimik ngayon. Dati araw-araw yun, nasa ng Pangulo. Nakita niyo ba si Pangulong Duterte, naglalakad tas nag-jumping jack, parang tanga? Kasi iyan ay galawan ng isang trapo. Alam mo maganda Marcos, imbita mo si Ontiveros magkalkal kayo ng kubeta. Si Ontiveros pa naman mahilig sa mga ganyang pautot Di ba? Mahilig yan na kung ano nung ginagawa. Maganda niyan, magsama-sama kayo, ikaw, si Ontiveros, si Marojas. Uy, banat ba yun? Nananahimik na yung tao. Hindi, kasi ganyan ang mga karakas nyo isama mo na rin si Trillanes dyan. Di ba? Hindi, pero ang pinakamaganda, isama mo si Torre na naguhukay. Wala pa po tayong maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Oo nga naman. Ay talaga, masyado niyong pinupunan ito si Auntie Claire. Wala naman kasing oil crisis talaga. Kaya okay lang yan, di ba? Huwag kayong masyado kayo tuloy natin, tuloy. Dito sa mismong compound ng press working area, nag-jumping jack na siya sa labas. Tapos for the first time, pumunta Ay tuwan-tuwa yung mga reporter. Sabi nila, yun, meron na naman kaming content. Ayun, meron na naman kaming pagpapala mula sa palasyo. siya sa press briefing area ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps at bago siya magsalita, nagpakitang gilas uli ang Pangulo, nag-jumping jack. Nag-explain siya, sabi niya kasi sa ngayon talagang maayos naman yung kanyang kondisyong kalusugan. Katunayan, ang pinakahuling bisita daw niya sa ospital mga 2 to 3 months ago pa daw nung pinapaklear niya pa yung kanyang health condition pagdating doon sa diverticulitis. Kaya nga nagpa-scan pa raw siya doon. Ngayon, ang iniinom daw niyang gamot para sa kanyang maintenance, 2 lamang daw. Yan ay para sa kanyang gout at para sa kanyang high blood. Maliban dyan, wala na raw siyang iniinom na ibang gamot dahil hindi rin daw siya naniniwala doon sa mga supplements. Ang ipinupursige raw talaga niya ay yung maayos na diet at exercise. Kaya nga pagkatapos nung kanyang press briefing, pagbibigay ng pahayag sa media, paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos sa press briefing room, naglakad ulit siya pabalik doon sa may gate 4, sa may guest house,
Marcos na tinatawag dito rin sa Malacanang. Nag-jogging siya. Pinakita niya na maayos yung kanyang kalusugan. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem because sa dami ng So sinabi niya yung ano niya, yung goal niya. Ayoko kasi mag-isip ang tao na may problema. Para bagang sinasabi, eto kasi yun eh. Kung talagang walang problema, wala kang kailangan patunayan. If you are confident on something, in something, hindi mo kailangan patunayan. Halimbawa, ito lang, halimbawa lang po ito ha. Halimbawa lang ito. Kunwari, ako, di ba, lagi ako inaasar, bayot daw ako. Bayot daw ako. Hindi ko kailangan magdala ng maraming babae para patunayan na hindi ka ako bayot. Hindi ko kailangan makipagtalik sa camera para sabihin, oh, kita nyo na, nakikipagtalik ako sa babae, ibig sabihin, hindi ako bayot. Hindi ko kailangan alam mo yon, halikan ng babae sa harap ng camera para sabihin, oh, hindi ako bayot ha. Unless, may gusto kang patunayan. Kasi nga, may duda. Meron something. So kung talagang tunay na bayot ako, ang gagawin ko, titiisin ko, hahalik na lang ako ng babae para patunayan na, oy, hindi ko bayot. Tapos saka na lang ako susuka pagka tapos na nun sa camera. Di ba? Kasi hindi ko kailangan patunayan ng isang bagay para ko gumawa ng kung ano-ano. Dito, may pinatutunayan ka kasi I don't know if you're not confident na you are a healthy person. Kasi if you are a healthy person, kung wala ang sakit, di mo kailangan gumagaganyan. problema natin na hinaharap sa the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that would be an additional problem of concern for our people. So sinasabi niya, bakit daw hindi sinasagot? Tinanong sa kanya yan eh. Kasi nga, dahil daw sa dami ng problema, ganito, kaya hindi niya sinagot kaagad-agad. Pero sinagot mo rin ngayon. So ibig sabihin talaga, apektado ka. Merong something. Maybe there is truth or a little truth na ikaw ay may sakit. Kasi why do you have to prove something if walang katotohanan? Tama, mali. Unless you are required by law. Unless it's in the court of law. O kaya nasa korte ka. Na hiningi ng korte, oy, eto, patunayan mo, nang ganito ka. O maglalabas ka ng medical certificate. Pero kung wala kang kailangan patunayan, a simple working, a simple press con, a simple live, would suffice. Hindi mo kailangan magtatatalon at mag-jogging. Diyan, yung pagiging defensive mo at pagiging OA mo, lumabas. Bakit? May itinatago ka ba? Tama, mali. May tinatago ka ba? Kaya ka naging defensive at naging OA sa pagsagot? Di ba ganyan eh? Ganyan ng tao may tinatago. Ako, nagtatanong lang ako ha. Kasi common sense yan eh. Pag ang isang tao may tinatago, OA ang reaction. Di ba? Bigyan kita ng halimbawa. Sa mga mag-aasawa. O kayo mga mag-aasawa dyan nakikinig. Di ba? Pag yung asawa ninyo, whether babae o lalaki, pinagdududahan ninyo may ginagawang kapritsyuhan, o hindi pala kapritsyuhan, kalandian sa ibang tao, hindi sa'yo. Pag ikaw tinanong at pinagdudahan, anong reaksyon ng lalaki? Tanungin kita, ano? Pag sa lalaki, ano alam niyo kung ano reaction? Magagalit yung lalaki. Ipakikita niya, galit siya. Yan ang tinatawag na sa psychology defense mechanism. Galit. OA ang reaction. Tinanong mo lang kung saan galing.
Ano ba? Wow! Hindi ba? Nagbabagay ako ng laot dito ah. Ano ba? Di ba? Galit na kagad kasi nga merong tinatago. Sa babae. Pag ang isang babae naman pinagdudahan mong kumikirengking dun sa iyong kapitbahay o di kaya sa driver mo, anong unang reaksyon niya? Iiyak yan sa'yo. Sobrang OA ng kanyang reaksyon. Iiyak pa yan. Di ba? Bakit? Kasi nga po, may tinatago. Ang tawag dyan, defense mechanism. Ngayon, tinatanong, kung may sakit ba ang Pangulo? May malubang kalusugan ba ang Pangulo? Ano sagot niya? OA, nag-jumping jack. Hindi mo tuloy matatanggal sa isipan na tila merong tinatago. Diba? Sa tono nga lang ng salita niya, lumabas din. Kaya niya hindi daw pinapansin kasi daw dahil sa hindi daw importante ito, may problema pang iba. Oy, bakit mo sinagot ngayon? Nahuli ka sa sarili mong sagot. Nahuli ka sa sarili mong bibig. Di ba? So I thought the easiest way is to show that I'm still very active physically. Actually, napasubo rin tayo, Julius, sa pagja-jogging kanina ni PBBM kasi kailangan natin siyang sabayan para kunan niya siya ng video materials. Pero ang sabi nga ni PBBM, 4 times a week daw siya nag-exercise, nagwe-weights daw siya, gumagamit din daw siya ng elliptical na machine and then minomonitor niya yung kanyang heart to ensure na okay siya. Pero ang hamon niya doon sa mga nagbibintang na hindi okay yung kanyang kondisyong pangkalusugan, samahan daw siya sa gym. Narito ang kanyang sinabi. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym. Boss Dada, hinahamon ka. Hinahamon ka, mag-gym daw kayo. Siguraduhin mo ha. Hoy Marcos! Nang-challenge ka, pag may kumagat niya sa challenge mo, baka mamaya sasabihin mo, hindi pwede, dami ko, busy ko, dami kong ginagawa. Challenge ka, hindi mo naman tutuparin yung challenge mo. Abay, ginagago mo tao. Huwag ka na mag-challenge kung hindi mo naman tutuparin yung challenge mo eh. Tawagin natin si yung mga, dyan, mga bumabatikos. Si magandang itapat dito si Sulpi, yung sumisigaw na congressman, yung naging guest namin. Yun, maganda yun. Ikaw, humarap ka dito. Sina-challenge ka daw. Magbuhat kayo. With me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Kita mo? Dito, ramdam mo na pikon na siya. Sabi nga, pikon talo. Marcos, pikon talo. Baka mamaya kumagat siya si Boss Dada ng buhatan o kaya si Jay Guevara. Si Jay Guevara, pag nagbuhat yan, bigas ang binubuhat niyan. Sige nga, laban nga kayo. Sige nga, puro kasalta. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako. Gigil na gigil siya, gigil. Ganun. Ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Dito pa lang, kita mo na. Kaya sinasabi ko sa inyo, trap ito Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, hindi ko maintindihan, may mga Duterte supporter pa. Yung mga nagko-comment, halatang troll Yung mga nagko-comment na, AI pa rin yan. Para manloko, mandeceive ng mga Duterte supporter. Yung mga yon, kitang-kita ko tinitingnan ko yung mga kanilang account na nagsasabing AI pa rin yung pagja-jogging. Mga fake, mga troll. Ang hindi ko lang magets, yung mga ilang vlogger. Sana yung mga vlogger na mga Duterte supporter, medyo maging tayo maging matalino naman tayo. Wag po tayong papadala sa ganito. Kasi sinasabi ko nga sa inyo
sila mismo ang gumagawa nito. Sila mismo ang gagawa ng pain para pag kumagat ka, huli ka dun sa kanilang bait o yung sa kanilang bitag. Huli ka. One, dedemanda ka nila para takutin talaga. Pangalawa, ipapaban yung iyong account. Mabibuisit ka ngayon. Hindi ka na magpa-participate sa social media. 3, tinatanggalan ka ng credibility. Sa totoo lang, maraming nahulog sa patibong na ito. Pero ako, hindi ako nahulog dyan. Ako, basta ko na kagad eh. Simula pa lang yung St. Luke's, dinala sa St. Luke's, may magko-comment pa sa akin eh. Sasabihin pa nila, hindi, si ganito, nakita niya mismo, binibidyo niya papuntang St. Utang ina, wag ako. Alam mo, kayong mga kumo-comment sa akin na sinusubukan nyo akong pasakayin, sa totoo lang, wag ako kasi ako ang isa sa pinakataong critic pagdating sa mga issue sa lipunan. Hindi nyo ko basta-basta madadala sa ganyan. Lalo na chismis, hindi ako nadadala sa chismis. Maniwala kayo sa isa. Pag ako walang personal knowledge, hindi ko ibabalita sa inyo. Asahan nyo yan. When I say personal knowledge, ako mismo nakakita ko, ako mismo nakaranas, ako mismo. Pag hindi ako mismo, hindi ako magpapahayag ng kahit na ano tungkol sa isang chismis. Sa katunayan, pabubulaanan ko pa. As a matter of fact, ilang beses na akong pinuna ng kapwa Duterte supporter dahil dyan. Bakit ko daw pinupuna pa? Ba't di ko na lang pabayaan? Because I don't want to mislead you. I don't want anyone to mislead you. Yan ang aking Pag mali talaga, mali talaga. Pag chismis talaga, chismis talaga. Whether it will help our cause, pag chismis, huwag nyo nang sakyan. Dahil masisira tayo dyan. Kaya nga, alam mo, sa tagal ko na nagbablog, kahit kailan, hindi po ako umano sa chismis pag wala akong personal knowledge. Dahil alam ko yan pinaka mahirap bawiin sa lahat ay credibility. Kita nyo ngayon, ang daming nasunog dahil dyan. Ang dami pa nagsasabi, hindi, sabi ni ganito, kilalang ganito, nakita namin nag-post, anong pakialam ko? Tao rin yan, nagkakamali rin yan, kahit kilala yan, kahit matalino yan, kahit prominente yan, kahit dati pang mambabatas o kahit sino pang hinayupak yan. Nagkakamali din yan. Kung wala kayong personal knowledge, wag nyo nang i-share. Ganun lang kasimple. How you know who the liars are and who is telling the truth? Number 1, ikaw at saka yung tagapagsalita mo, tagapagsinungaling mo. Pero bago nga itong pagpapakita ni PBBM sa mga kasapi sa media, kanina nagsagawa rin ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at dito niya naman sinagot yung video message na inilabas ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Doon kasi sa video message, sinabi ni Senator Amy na hindi niya nga alam yung tungkol doon sa medical records ni PBBM dahil matagal na silang hindi nakikita nito, pero ang alam niya nga ay may sakit ang Pangulo. Pero ang tugon dyan ni Yuse Castro, kung matagal na silang hindi nakikita, ano naman daw ang alam niya? Hindi naman niya direktang sinabi na salot si Senator Amy. Nilinaw pa nga ni Yuse Castro na hindi. Ikaw naman kasi, Senator Amy, ikaw kapatid lang. Si Auntie Claire, kaya mas close daw siya sa kapatid mo. Wala ka daw alam, mas magaling daw siya. Siya kasi talaga ang gusto na nga ata magpalit ng pangalan yan apelido niyan, Marcos na. Auntie Claire Marcos na. So, wag kang daw. Ikaw naman, Senator Amy, mas magaling ka pa sa kapatid mo na nakasama mo mula bata hanggang pagtanda. Sino ka ba? Mas kilala niya yan. Na dati niyang binabatikos, ngayon, sinisip-sip niya ang kanyang tumbong.
Mas magaling daw si Auntie Claire sa'yo, Senator Amy. Hindi siya ang pinatutungkulan niya tungkol doon sa pagsasabi niya ng salitang ito. Ang pinatutungkulan daw niya ay yung mga nagkakalat ng fake news. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Amy at ni Yusek Castro. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya hindi sila nakikita, di ba? Oh, Right? right? So ano alam niya? Ano alam niya? Yon. Tama ka naman, Senator Amy. Wala kang alam. Mas alam ni Claire Castro nangyayari sa kapatid mo. Ikaw, wala kang alam. Mas alam niya. Apelido na nito, Auntie Claire Marcos. Fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Yon. Salot. Pero alam mo, Julius, ang pinakang objective talaga ng pagsasagawa ng pahayag ni Pangulong Marcos kanina ay yung inaantabayan na natin na anunsyo tungkol nga dito sa excise tax sa petrolyo. Kanina, mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na ang tatapyasan muna o sususpindihin ng excise tax ay pagdating sa liquefied petroleum gas o yung LPG at sa kerosene. Yun. Ang sabi Yun. ng Pangulo, nasa 3 pesos and LPG tsaka sa kerosene lang daw. Matuwa na kayo dyan, mga hampas lupa. Hoy, mga hampas lupa, matuwa na kayo sa ginawa ni Pangulong Marcos. Yan ang trato sa inyo, hampas lupa. Maging masaya na daw tayong lahat. 36 centavos ang itatapyas na excise tax sa kada kilo ng LPG at 5 pesos and 60 centavos naman para sa kerosene. So kapag sinuma total natin, nasa 37 pesos ang mababawa sa kada 11 kilos ng LPG. Ito ay bilang tulong na rin daw doon sa mga kababayan natin to ensure na hindi maapektuhan yung ating mga pagkain. Dahil isa daw yan doon sa mga priority nila at dahil ito daw yung produkto na ginagamit dyan, ito muna yung kanilang pinrioritize. Pakinggan natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, magbababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan. Malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yon. Actually, Julius, bukas, April 14 talaga yung simula ng pagiging effective o effectivity nitong ibinigay na emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos. So, as a result, dyan magsisimula yung implementation nitong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa usapin ng diesel at ng gasolina, dahil alam natin na ito talaga yung concern ng ating transportation sector, bukas pa pagmimitingan o pag-uusapan sa uplift meeting ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol dyan. Ito yung Crisis Management Committee na binuo niya para tumutok dito nga sa nangyayaring krisis. Grabe, no? Ilang araw na. Ilang araw na ngayon. Ngayon pala magkakaroon ng mga meeting. Ayos talaga. Jumping jack pa more. Jogging, ano to? Naghahanda ba siya sa laban? May laban ba sila ni Pacquiao? May laban ba sila ni Pacquiao at naghahanda to pa jogging-jogging? Hoy! Ang pagandaan mo yung krisis. Hindi yung laban yun ni Pacquiao. Sa Middle East to ensure na meron tayong supply. So kabilang yan sa aantabayan na natin bukas. Pagdating naman doon sa VAT, pag-aaralan daw yan ni PBBM. Pero for now kasi ang nakikita nila baka medyo disadvantageous kapag binawas yung VAT dahil nakakatulong ito para tustusan yung mga iba namang assistance na ibinibigay doon sa ibang sektor. At mukhang mas maraming sektor ang makikinabang kung naririyan pa rin ang VAT. Pero ang siniguro niya, habang hinihintay natin na mapababa talaga yung presyo ng petrolyo, inutusan na raw ang Department of Agriculture para bilhin itong mga sobrang ani ng mga magsasaka para hindi rin naman sila kawawa dahil lalo na yung ibang mga farmers hindi talaga makakilos dahil sa mahal ng petrolyo. So DA daw ang bibili nito at yung DA ang mamamahagi sa mga tao, palalawakin din daw yung 20 pesos na bigas. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. You know, like I keep telling you,
There's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. Ayan, oh. Eto. Parinig natin yung Eto, yan. Gusto nyo mag-jumping jack? Hyper na hyper, oh. Good item to, Brad. Good item. Hyper. Ang bira. Can you tell everyone na huwag natin nangarin sa lukuhan? Ayan o, this is, hindi it's at the tape. It is, I am carrying my statement for this afternoon, which is what Pero I'm pansinin nyo, hingal na hingal. going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, Hingal pa more. that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had my numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that Alam mo kung talagang seryoso siya na malaman ng tao kung anong kalalagayan niya. Ilabas niya yung medical certificate. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na pribado ang medical certificate mo. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Karapatan ng mga Pilipino malaman ng iyong kalalagayan. Hindi mo madadaan yan sa ilang ganun lang. Wala pang 20 yun. Sasabihin mo, healthy ka na. Yung reporter, tuwan-tuwa naman, 100 to 200 meters na tumakbo. Yung takbo niya nga, takbong ewan Di ba? Yun ba ibig sabihin, healthy ka na? Hindi. If you really want to prove na wala kang sakit, medical certificate. Lihitimong medical certificate. O di kaya, mismong pagpatingin ka sa doktor, pumunta ka doon sa mag-stress test ka, di ba? Yung nagja-jogging talaga, na alam mo yun, yung kaharap yung mga monitor, ganun. Hindi yung ganyang, 5, I'm healthy. Ako, hindi ako nag-exercise. Walking lang ang ginagawa ko. Kaya kong gumawa ng 20 niyan. Pero can I say na I'm a totally healthy person na dahil doon? Of course not. Diba? May sakit pa rin akong diabetes. May high blood pressure pa rin ako. Hindi mo masasabi yan nang gayan-gayan lang. So, kalokohan. Katatawanan lang ang ginawa mo. I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5. Tama, yung diverticulitis mo. Parang hindi pa magaling. Kasi lagi nyo pa rin dinadivert ang issue. Diverticulitis. Laging dinadivert ang issue. 3 months ago. Mga ganun. So,
That's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then, it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, so people... I'm sorry? Maintenance. Kayo naman, ba't yung tinatanong ang maintenance niya? Ano kaya maintenance nito ni BBM? Ako, may hula ako. Kayo, may hula ba kayo? Sige nga, i-comment nyo nga dyan sa baba. Ano kaya ang maintenance ni BBM? Oh, ha? Ano kaya ang maintenance ni BBM? Bakit ang tindi ng kanyang energy? Maintenance medicine for, I have, 2. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are, nothing really. When I have Ako, alam ko. I-comment nyo dyan kung alam nyo rin. allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But Dapat tinanong nyo, Sir, are you taking Coke? Coca-Cola? Hindi kasi baka mamaya, delicate yun. Lalo na sa mga may diabetes, malay nyo, nagko-coke yan. Coca-Cola, di ba? Yung Coke ba, yung soft drinks? Soft drink ba? 1 litro ba o yung sakto lang? Tana ba tinanong ninyo? Kayo mga media, latang bayaran kayo eh. Mamaya patutunayan natin bakit bayaran niya mga yan. otherwise, everything is normal, and I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kuminsan. Tuwan-tuwa yung mga media, halatang pinagpala eh. Tuwan-tuwa ang mga media, halatang pinagpala. Sige nga, pag-usapan nga natin itong mga punyetang media na to. Ito tingnan ninyo ito. Ipapakita ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mga bayaran ang mga media. Sa tingin ko lang naman, opinion ko lang. Bakit? Mariing pinalaga ng Malacanang Press Corps ang alegasyon na binayaran sila para pagtakpan ng totoong estado ng kalusugan ni PBBM. Bilang alagad ng media, hindi raw nila itataya ang kanilang pangalan at pagkatao para sa maling naratibo. Talaga lang? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? May mga nagsabi na eh. At saka wag naman tayo maglukuhan. Ang mga media, marami dyan bayaran. Tigil nyo yung katarantaduhan ninyo pagiging linis-linisan ninyong media. Linis-linisan yun eh. Alam mo kung bakit? Noong panahon ni PRRD, isa sa mga ginawa ni Sec Martin, hindi ko alam kung ito ba utos ng presidente o decision lang ni Sec Martin, yung budget na natatanggap nila na mga media noon, sa opisina ng PCOO ay tinanggal ni Sec Martin. Yung mga freebies tulad ng mga state visit, tinanggal na pribilehiyo dito sa mga to. Kaya nga, init na init ang puwit nila kay Mocha. Kasi si Mocha, nakakasama sa eroplano. Syempre, official siya. Social media, naiinis sila. Panay ang propaganda nila against Mocha. Papatunayan ko sa inyo, Papatunayan ko sa inyo kung bakit ko nasabing mga bayaran niya mga... Sabi kasi ng mga followers ko, wag na daw ako magmura kasi may mga nanunood. Sige na nga, pipilitin ko.
Hindi gawaing pang-content ang trabaho ng mga reporter. Ito ang sagot ng Malacanang Press Corps o MPC, ang accredited media na nag-uulat tungkol sa Office of the President sa harap ng mga paratang na binabayaran sila para pagtakpan umano ang totoong kalagay. And eto just to be clear, hindi ko sinasabing ang binabayaran yung mga to but the news outlet itself o yung the news company itself, yun ang sa newsroom, diyan nagkakabayaran eh. Kasi ang PR ang ano diyan eh. Tandaan ninyo yung sinasabing hinatiran ng mali-maletang pera, hindi sa kanila direkta yon. Meron binanggit sa akin na direkta. Kilala ko pero wala diyan. Oo. Madami ng negosyo ngayon yun. Hindi ko na nasasabihin kung ano. Kaya pala nakapagtayo ang negosyo. Media ka, nakapagtayo ka ng negosyo mo. Hayop ka. Yung pala, isa ka sa mga tumatanggap na mali-maleta. Animal ka. Yan ang Pangulo. Sa isang post ni dating NTF-ELCAC spokesperson o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinatanong ni Lorraine Badoy kung nabayaran daw ba ni First Lady Liza Araneta Marcos ng 50,000 piso ang mga reporter. Alam mo, kaya ito si Lorraine Badoy, si Yusek, dating Yusek ng PCO yan. Alam niya yan. Kasi tinanggal talaga yan eh. Yang pondo na yan, tinanggal yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, tinanggalan yan. Kaya mainit ang ulo ng mga media kay Pangulong Duterte noon. Yung kanilang allowance o yung pabaon sa kanila ay tinanggal. Kasi remember, wag na tayo maglokohan, wag na tayo magtarantaduhan. May alam ako dyan eh. Tinanggalan kayo ng budget eh. Nung time na yun. Di ko na lang sasabihin kung sino yung mga nakatanggap noon nung panahon na yun. Pero tinanggalan ng budget ng media kasi may budget talaga sa PCOO para sa mga media. Although, hindi naman nila sinasabing bayad to para mag-report kayo na maayos, pero baga mga incentives, mga pabaon, mga privileges. Pero alam na natin ibig sabihin nun. Di ba? Hindi tayo pinanganak kahapon. Alam natin ibig sabihin nun. Dinagdagan pa ni Badoy ang paratang at sinabing regular basis ang ganitong sistema. Ayon sa MPC, kita naman sa live press conferences ng palasyo ang pag-uusisa at pagkilatis ng mga reporter sa mga tanong na ibinabato nila kay Palace Press Officer Claire Castro. Hindi lahat. Meron lang talagang pumapalag din. Kasi nga again, hindi ko sinasabing lahat na nandyan sa loob nababayaran. Meron lang. Hindi, madami lang pala. Merong hindi nababayaran. Malayo rin daw ang kaibahan ng journalism sa content creation kung saan puhunan ang social media account, malikot na imahinasyon at questionabling agenda. Madali raw magbintang, gumawa ng kwento at magpakalat ng walang basihang chismis, pero hindi ito ang gawain ng mga mamamahayag. Gaya ng Malacanang Cameraman Association at Presidential Photojournalists Association, na kapwa nag-uulat ng presidential engagements, mariin daw pinapalagan ng MPC ang paratang na bayarang media sila. Ayon kay Jonathan De Santos, chairman ng National Union of Journalists of the Philippines, masyadong damaging ang paratang ni Badoy na kilala na raw sa paggawa ng baseless accusations laban sa media. Unfair daw na ang isang individual na gumagamit ng social media alias ang sumusubok gibain ang kredibilidad ng media na itinataya ang kanilang pangalan sa bawat istorya. Eto, ipapakita ko sa inyo Kung maaalala ninyo nung panahon ni Mocha, ang nirereklamo niya mga mga media na yan, mga bayarang media na yan, bakit daw nagbablog pa si Mocha, official na siya. Kasi daw, she is supposed to be representing the office of the president. Ganyan yung packaging nila So kung ano man yung sabihin niya, ito'y para bagang makakagulo sa statement ng Pangulo. Yan ang kanilang paratang nun. Double standard. Bakit? Ngayon, mas matindi yung ginagawa nung mismong opisyal nila, yung mismong nag-o-orient sa kanila. Si Mocha hindi naman siya nag-o-orient, asik lang siya. Tauhan lang siya. Ito, yung mismong officer
press officer, ganito magsalita sa kanyang vlog. Nakarinig kayo sa media na pinupuna ito? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ganito magsalita itong alin na to, ha? Sama-sama, di ba? Apat na sikat yan. Sama-sama, di ba? O, di ba? O, di ba? Oh. Sige, tuloy. Isa, mamaya, surprise, ang isa. Ayan, si Congressman na, nandyan na nga, si Paulo Marcoleta. Ang pang-apat na sikat. Nakita nyo? Di ba? Ang dami. 4 na sikat, mga ka-clear. Palagpakan natin, ha? Kulang na lang to, hagibis na to. Isa pang sikat. Hagibis. Diba? Palace officer yan, ha? Palace officer yan. Ha? Ay, hindi pala palace officer. Press officer yan. Dati, asik lang si Mocha. Kumakapon na kayo, antindi. Diba? Kumakapon na kayo, galit na galit kayo, ba't pa nagbablog si Mocha? Eto, vlog niya mismo. Si Mocha nga, ang binablog nga lang niya, batikos kay Leni Robredo. Kaya kayo nagalit. Dahil binabatikos ni Mocha si Leni Robredo, opisyal na siya ng Malacanang. Pero again, asik lang po siya nun, ha? Mas mataas ang posisyon nito. Eto, Yusek na press officer pa. Pero ganyan. Bumabatikos din sa bumabatikos sa presidente. Pero nakarinig kayo dyan sa mga bayarang media? Hindi. Bakit? Bayarang kayo. Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo bayad? Sinong niloko nyo? Bayarang kayo. Mga kababayan na nanonood dito, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo na bayaran to mga media na to at hindi nila kayang punahin si Auntie Claire, pero dati kaya nilang punahin si Mocha. Kita nyo, double standard eh. Bakit? Kasi nga, bayaran kayo. Kita mo, gawain ba ng matinong opisyal to? Okay. Tingnan natin. Si Kong Paulo Marcoleta, mga kababayan. Uy, mga krilo. Pag sinabi natin hagibis, mga gwapo, mga sikat. Mga sikat. Dapat proud sila, Yan naman ang gusto ko kay Atty. Marcoleta, kay Representative Marcoleta. Hindi nagugulo ang buhok. Diba? Ayos na ayos. I mean, tawag doon. Well-groomed. No? Hindi disheveled. Si Mocha never pumuna ng ganyan. Kilala ko yan si Mocha, hindi niya gagawin yan. Ang pinupuna lang niya, sinasabihan lang niya na lutang yung Vice President. Which is, hindi about hindi ito ad hominem. Ito tungkol sa pag-uunawa ni Leni Robredo noon. Ito, nilalait buhok. Ito ang tinatawag na unbecoming of a public official. Bakit hindi kayo pumupuna kayo media? Kasi nga, bayarang kayo. Ito, ipakikita ko sa inyo, ha. Ito. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. Yung pag-jumping jack niya. Pero ang laki ng problema natin eh. Ito, pakinggan ninyo to. Umaga na ang ikalawang pagdinig ng House Joint Committee kaugnay sa krisis sa langis. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante Live. Mula po dyan sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano na ang update dyan? Pinky, halos 7 na oras na nagtatagal ang pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa kasalukuyang krisis na nararanasan dito sa ating bansa. Umikot ang pagdinig sa pagtalakay sa mga report na iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga apektadong sektor at kung paano ito masusolusyonan. 76 resource person ang inimbitahan ng House of Representatives sa isinasagawang Joint Committee hearing ngayong araw. Kanina ay inalis na ni Pangulong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Pero kahit na ipatupad na ngayong araw, delayed na rin ito. Kaya ang ilang mambabatas ay galit dahil April 9 pa dapat ito sinimulang ipatupad.
Sa pagdinig kasi inamin ng Department of Finance na si PBBM raw ang dahilan kaya natagalang masimulan ang pagtapya sa fuel excise. Sino nagsabi? Yung mga kritiko ba? Yung mga kritiko ba ang nagsabi na kaya na-delay ay dahil si Marcos? Sino nagsabi? We're still awaiting for the instructions from the Office of the President with regards. Oh, Yusek ng Department of Finance. Siya mismo nagsabi na delay dahil sa ang bagal kumilos ni Bongbong Marcos. To the lifting of the excise tax exemption. Naikinagalit naman ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. 9, 10, 11, 12, 13. 5 days, Mr. Chairman. This should have already been first recommended by DBCC, the Energy Department, and the President, Chair, already suspended. He has all the powers granted by Congress. And we are saying that any delay, Mr. Chairman, will make our people suffer. First, the Kasi nga, there is no sense of urgency. Ito isipin nyo to ha. Niratrat nila yung emergency energy power kuno. That it took them how many days before nila ito aksyonan. Ang dahilan nila, pag-aaralan, pag-iisipan. Tapos ano ginawa? 2 days ang pasok ng Department of Energy. Doon nga sa trending kong video dyan sa Facebook ko, Banat by 3.0, trending yung video na yun eh. Bakit? Mantakin mo, nagtitipid daw kaya 2 days lang ang pasok ng mga opisyal na dyan sa Department of Energy. Eh kung nagtitipid kayo, bakit ang pasok nyo 2 araw pero bayad kayo ng 5 araw? Anong katarantaduhan yan? Anong katarantaduhan yan? Binabayaran kayo ng 5 araw, tapos ang palusot nyo para makatipid, 2 araw na lang. Eh di sana yung bayad na lang sa inyo, 2 araw lang din. Kasi daw, work from home. Wow! Sana all! Ganito mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Maraming nakikinig dyan. Maraming lumalapit sa akin. Pag tayo naglalakwatsa, lumalabas sa dami nakikinig sa atin. Sinasabi nila, followers mo kami. Ganito gawin ninyo. 2 araw lang kayong pumasok sa trabaho ninyo. Tapos, pag pinuna kayo ng boss nyo, sabihin nyo, Sir, 2 araw lang kami pumapasok kasi nagtitipid kami. Pero yung the rest of the week, work from home kami. Binabantayan namin ang mga lugar from home. Work from home. Yung mga security guard, binabantayan namin yung aming mga establishment from sa aming mga bahay. Kasi tangina, sorry pwedeng gawin ng mga public official pero kayo hindi pwede. Ano yung unfair? Mantakin mo, magkano sinasahod yung mga lintik na official na yan? 100 plus. Kayo, magkano sinasahod nyo? 20 to 30. Kayo yung madalas pumasok? Kayo dyan sa Jollibee, tsaka dyan sa McDonald's. Yung mga nakikinig dyan, huwag kayong pumasok. 2 araw lang kayo pumasok. Pag nagalit yung boss nyo, sabihin nyo, yun yung mga public official natin, 2 araw lang pumapasok, bakit kami? Work from home kami. Pinapanood namin kung paano kayo nagluluto ng french fries. Tsaka kung paano kayo gumagawa ng spaghetti. Work from home kami. Unfair naman yun. the DBCC and the Office of the President, we are holding all of you accountable for the suffering of the Filipino people. Ayon naman kay Kamanggagawa Party List Representative Elison Fernando, bitin ang inaprubuhan ng Pangulo dahil hindi kasama ang diesel at gasolina. Sinabi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may malalim na dahilan kaya mabagal ang pagpapatupad ng batas.
Definitely I can say this. Sinabi sa akin at ang iba ding mga kasamahan ko sa Ito, matindi to ha. Matindi ito. Nagbangayan sila nung Congressman Libiste, masyado mo akong pinabibili ba? Kongreso na kaya hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at ang iba pang mga economic measures ay dahil sa pagtutol ni Executive Secretary Ralph Recto. Inamin raw ito mismo sa kanya ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Quimbo. Bilang senador noong 2005, sa Executive Secretary Ralph Recto ang nagpanukala ng EVAT o Expanded Value Added Tax. Pinky, ilang minuto nga bago tayo umere ay nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan nila Representative Leandro Leviste at Representative Miro Quimbo. Hinamon kasi ni Leviste si Quimbo na aminin sa publiko na siya nga nagsabing si ES Recto ang dahilan kaya nagiging mabagal ang pagpapatupad ng batas patungkol sa excise at value-added tax. Yan. Tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Tingnan mo to mga tarantadong mga congressman na to, nagtatawanan pa. Seryosong bagay ito eh. Pinipigilan yung pagbaba ng VAT, pagtanggal ng VAT, at sinasabi ni Libiste, sabi mo, si Rectong may dahilan. Tapos ang sagot ng yung kanilang parang head nung committee na yun eh, sinabi ko ba yun? Nagtatawanan kayo? Pinagtatawanan ninyo? Ang napakaseryosong bagay? Napakaseryosong bagay na kumikitil sa buhay ng bawat Pilipino? Sa bagay, mga bilyonaryo kasi kayo mga congressman eh. Sa bagay, kaya nyo mabuhay kahit walang trabaho at kahit sobrang mahal ng krudo. Bakit? May maleta kasi kayo eh. Lunis ngayon ano? Bawal na pagsisinungaling ha? papangalanan ko na lang po. Anong kinaugnay na Lunes sa pagsisinungaling? Araw-araw bawal magsinungaling, gunggong! Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. Alam mo eto. Sabi ko sa inyo, pag nagsisinungaling ang tao, dinadaan sa tao eh. Levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, ang Secretary ng Finance ngayon hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi niyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi Recto si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? Booking ka ngayon, Booking! Ito si Libiste, maaari ito talagang maging Pangulo in the future. Alam mo, Libiste, tuloy-tuloy mo lang yan. Susuportahan kita pag ganyan ka. No, but in all seriousness... Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa... Hindi, alam mo kung bakit? Itong si Libiste, parang ito yung gentleman na Kiko Barsaga. Hindi ko sinasabing si Kiko Barsaga hindi gentleman Kaya lang kasi si Kiko Barsaga medyo parang dahil sa pagiging Gen Z niya, ewan ko kung Gen Z ba siya, parang hindi siya siniseryoso. At saka yung pagiging meow, medyo ang tingin tuloy sa kanya, may saltik, di ba? Which is, importante kasi yun Yung perception din Importante. I'm not against Kiko Barsaga. Maganda ang kanyang ginagawa, yung tapang niya. Pero yung packaging kasi, hindi maganda. Hindi tuloy siya tinitake seriously ng mga tao. Style niya yun Wala tayong magagawa, ganun siya. Pero
etong si Lebiste, ito yung same ng tapang ni Barsaga, pero mas refine. At the same time, may napatunayan din to pagdating sa sa negosyo. Ito hindi nagsasalita out of nowhere. Bilyonaryo ito. 'Di ba? Ganon ito katindi. Kaya dito, ang hirap banggain. 'Di ba? Dito, lakas ng loob niya eh. Alam mo, ang hirap ng ginagawa niya. Ha? Pwede siyang anuhin dyan, gipitin ng todo-todo. Pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na lang bang ginigrill? linawin, hindi Ikaw na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni So, dun pa lang, nilaglag niya na. So, lahat ng cabinet, karamihan daw ng cabinet, tutol sa pagbaba ng VAT. Mas lalo kayo sumabit dyan. So, taong bayan, makinig kayo. Kaya na mismo sinasabi nila, ang buong gobyerno ni Marcos tutol ibaba ang VAT. Tutol ang buong gobyerno ibaba ang VAT. Sa madaling salita, lahat sila pinahihirapan tayo. Di ba? Ganyang katindi. Ay nako mga kababayan. Ito bibigyan ko lang kayo ng isang matinding halimbawa dito. Bibigyan ko lang kayo ng isang matinding halimbawa. Kasi meron ako nabasa. Actually, ito po ay marami nang nagsabi sa akin ito. Hindi ko pinapansin kasi parang iniisip ko nga baka naman hindi totoo. Diba? Baka naman na ito'y gawa-gawa lang. May mga nag-email sa akin tungkol dito. Sabi ko, sige nga, tingnan nga natin. Nung tinitingnan ko, nung binasa ko, ang dami niyang accomplishment. In fairness, ito tayo naman, patas naman tayo eh. Marami siyang accomplishment. As a matter of fact, yung collection sa custom sa Cebu ito eh. Marami daw siyang collection. Sabihin, tagumpay daw siya. Naabot daw niya yung kanyang quota sa pangongolekta dyan sa Cebu. Kasi ito yung district collector na nagngangalang Alexandra Y. Lumontad. Marami nagsasabing negosyante sa akin dyan sa Cebu na medyo daw ito. Punahin ko daw. Sabi ko, bakit? Kasi yung collection daw, maalumalya. Sabi ko, ayoko maniwala sa ganyan. Kasi alam mo naman yung mga sumbong-sumbong na ganyan, minsan, delicates, di ba? Mahirap. Pero ito matindi. Tandaan niyo, may connection ito sa pera ng taong bayan. Bayan mga... Ay, sorry. May saltik yun ito. May lumabas na balita. Ito yung nilabas ni Simon Tulfo. Ano sabi niya dito? Sabi ko nga, nagulat talaga ako dito kasi naririnig ko na ito May nag-i-email na sa akin tungkol dito Sabi dito, ganit daw ang custom district collector sa Cebu Port na si Alexandra Y. Lumontad. Nagrereklamo ang kanya mga tauhan dahil gusto niya sa kanya lang napupunta ang lahat ng lagay at wala sila ayon sa akin Tweety Bird. Which is, sandali, nagrereklamo sila kasi hindi sila nalalagyan? Hindi nabibigyan ng lagay? Oo, at least honest. At least honest yung nagsumbong kay Tulfo. Paano naman kami na nagtatrabaho din? So, ibig sabihin nito, ganid. Parang
Sabi ko nga, ano to? Parang ala Zaldico. Tsaka ala Romualdez. Kinuha na lahat. Ganun ba? Ganun ba ang ibig sabihin nito? Paano naman kami nagtatrabaho din? Sabi ng mga custom employees ng Cebu sa Corrupt, gaya ni Lumuntad. Binabasa ko lang ito ha. Ito isa ni Ramon Tulfo. May kasabihan na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. So mga magnanakaw, alam mo naman pag ang ganid, galit din niya sa kapwa niya ganid Kasi parang sa kanila, hindi patas. Dapat pare-pare tayo nakikinabang. 3 lang na brokers ang pinaoprobahan na makipag-transact sa Port of Cebu Customs Office para dumiretso kay Lumantad ang tara o lagay. Naku po. Kung magpapatuloy ang ganoong lakaran, hihina ang koleksyon o customs revenue ng Port of Cebu. Ilang beses na nareklamo ang ibang custom broker sa bagong patakaran pero di raw pinapansin ni Lumuntad. Ibig sabihin, marami na daw nagrereklamo. Hindi daw pinapansin. Palagi niyang sinasabi o nini-name drop na malakas siya kay Finance Secretary Frederick Go. Ito ba yung Finance Secretary na hindi uma-attend sa hearing? Si Lumuntad kasi kay kamag-anak ng basketballistang si James Yap. Naku po, na matalik na kaibigan naman ni Secretary Go. So yung kamag-anak ni Lumuntad na si James Yap ay kaibigan ni Frederick Go. Naku po. Alam kaya ito ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Oy! Ginigising natin, baka tutulog-tulog itong commissioner natin na si Ariel Nepomuceno. Sir, mukhang merong ganid daw sa baba ng ninyo. Sabi ni Ramon Tulfo, ako hindi ko sinasabi, wala po akong alam dyan Hindi ko sinasabing ganid dyan. Ito'y report na nakakarating din sa akin, pero ang talagang naglabas dito ay si Ramon Tulfo. Ngayon, huwag naman natin husgahan kagad. Kayo naman huwag tayong judgmental. Hindi kasi ito personal knowledge ito May mga kilala tayo dyan, mga negosyante dyan. Nagsusumbong sa atin at sinasabing, "Psst, tulungan mo naman kami dito. Medyo ganid yung aming dito." Sinasabi. Ayoko maniwala kasi nga, malay mo, baka lang pero dahil nga sa dumabas na kay Ramon Tulfo, ako ito lang. To be fair with Alexandra Y. Lumuntad, Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, baka gusto mong imbestigahan etong mga nangyayari na to. Unless you are part of this. Unless kasangkot ka dito. Kasi kung hindi ka kasangkot, iimbestigahan mo ito. Para malaman natin ang katotohanan. Kasi ang balita talaga, matindi daw ang koleksyon yan. Kahit itingnan ninyo, i-google ninyo. Malaki daw ang koleksyon na nakuha. At sabi nga, 100 days milestone sa pamumuno niya dahil sa taas ng koleksyon. Ang tanong, saan napupunta yung koleksyon? Yeah? Hindi porket mataas ang koleksyon, diretso sa gobyerno. Example nga ng February daw 2026, ang revenue daw na inabot ay 3.5 billion. Lumagpas sa target ng gobyerno. Yun daw di umano ang koleksyon na natatanggap dyan. Ngayon, wala tayo sinasabi na kinurap nito ni Alexandra Y. Lumuntad pero may akusasyon sa kanya at nilabas ni Ramon Tulfo. Ngayon, para mas maganda, malinis ang pangalan ni Alexandra Lumuntad, tanungin natin yung Custom Commissioner na si Ariel Nepomuceno, inimbestigahan nyo na ho ba ito? Baka naman hindi kayo kumikilos o baka naman kasama kayo diyan sa nagaganap diyan. Kasi balita ko, nini-name drop daw palagi. Ayan sinabi dito. Sabi ni Ramon Tulfo,
palagi daw niyang nini-name drop ang pangalan ni Secretary Frederick Go. Secretary Frederick Go, ginagamit daw ang pangalan mo, di umano, allegedly, nito ni Alexandra Y. Lumuntad, kaya ang lakas daw niya dyan. How true is this? Can you make an investigation? This is a legit news o paratang. Ito'y matinding akusasyon ni Ramon Tulfo. Therefore, you have to conduct an investigation to know the truth. Kasi kung ganito pala kalaki ang koleksyon na natatanggap ng gobyerno, ito ba ang dahilan kung bakit ayaw ninyong ibaba ang VAT? Dahil kung sino man ang kumikita sa mga koleksyon ay mababawasan ito? O baka naman may entregang napupunta sa Malacanang. Kaya ayaw ninyo ibaba ang VAT. Di ba? Hindi kaya? Mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo ha. Dahil sabi ko nga sa inyo, habang ang ating Pangulo ay nagja-jogging, marami ang umaabuso. Kasi nga, again, nawawala ang konsentrasyon sa issue ng korupsyon dahil sa mga optics na ginagawa ninyo, o di kaya naman ay nawawala sa issue, sa totoong isyung kinahaharap ng bawat Pilipino, ang kahirapan. Again, nananawagan tayo kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Imbestigahan mo ito si Alexandra Y. Lumuntad. Hindi mo ito iimbestigahan kung kasangkot ka. Pero kung hindi ka kasangkot, iimbestigahan mo ito. At ikaw naman, Finance Secretary Frederick Go, alam mo ba ito? Baka naman pinalulusutan ka. Kasi balita nga daw, sabi ni Ramon Tulfo, ginagamit palagi ang iyong pangalan. Aba, tingnan natin kung gagalaw ang gobyerno dito. Baka naman may babawasan. Hindi natin alam. Kaya Banateros, malinaw na malinaw, hindi sapat ang pawis o yung pagpapapawis, yung pagtakbo-takbo, pag-jumping jack, kung walang konkretong solusyon. Ang solusyon na gusto natin, ibaba ang VAT o di kaya tanggalin. Kahit nga man lang gawing 5% lang eh. Di ba? Hindi natin kailangan ng leader na marunong lang tumakbo, tumalon. Ang kailangan natin, leader na marunong umaksyon, lalo na sa gitna ng krisis na ramdam ng bawat Pilipino. Kung kayo rin ay napaisip, kung kayo rin ay napapailing sa mga nangyayari, huwag kayo manahimik dahil ang katahimikan, kakampihan ng problema. Naku po. I-comment ninyo sa baba. Yan, sulatin nyo. Inyong opinion. Sapat na ba ang pagtalon at pagtakbo-takbo ng 100 o 200 metro? Sapat na po ba yan? I-share nyo to para mas maraming magising. At kung Banateros ka talaga, i-follow at subscribe mo na ang Banat Bay dahil may goal tayo, 1.5 million na subscriber. Ngayon po, 1.3. Para sa mga banat na walang preno, Banateros lang at si Banat Bay. Tandaan, hindi ito laban ng iilan, laban ito ng bawat Pilipino. Gusto ng totoong pagbabago. Hanggang sa susunod na banat!